Hindi lamang tayo ma-pride, maangas at mayabang pa tayo, okay? Ito rin ang mahirap, okay? Ang kayabangan natin at ang kaangasan natin na ayaw nating malamangan ng ibang tao ang nagiging mitsa at nagiging dahilan ng pagbagsak din natin. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ibabaw. Bakit hindi tayo matutong magpakumbaba? Hindi tayo matutong maging simple lamang? Di ba? Mas less ang problem natin kung wala yung yabang. Mas less yung problem natin kung wala yung angas. Mas maraming blessings kung matuto tayo magpakumbaba. Tanggalin natin yung angas at yabang sa mga sarili natin para ay yung cosmic at yung sandaigdigan na mismo, the cosmic and the universe will give us the blessing kasi makikita o pag-uugali natin na maganda, hindi maangas, hindi mayabang. Kaya kung minsan, di ba, sa mga classmate natin nung nag-aaral pa tayo, ayaw natin na makatabi sa upuan o makasabay sa kantin yung mga classmate natin na mayabang at maangas. Ayaw natin na maka-groupmate ang mga maangas at mayabang na classmate. Ayaw natin na makasalamuha o iniiwasan natin sa trabaho yung kasamahan natin sa trabaho na maangas at mayabang. Dahil sa angas at mayabang na yan, magiging mailap ang blessings. Kaya hindi tayo umaangat bilang isang tao. And ito, pagiging palaasa. Isa ito sa mga pag-uugali nating mga Pinoy na nagiging dahilan kung bakit marami pa rin ang mga kababayan natin na nasa laylayan pa rin. Malaking populasyon ng ating bansa ay naghihirap pa rin dahil sa palagi tayong palaasa. Sa loob ng pamilya, let me just give an example. Siguro makaka-relate nito yung mga nasa abroad. Okay? Yung mga nasa abroad. Dahil si ate o si kuya nakapag-abroad, lahat ng kamag-anak sa kanya nahihingi. Lahat ng kapatid sa kanya naaasa. Hindi na magbabanat ng buto. Kasama na ang pagpapaaral ng mga pamangkin at apo. Kasama na ang pagpapaayos ng mga bahay nila. Kasama na sa pagtupad ng mga kanilang minimithing mabili sa buhay. Iaasa na nila sa mga nag-iisang taong nakipagsapalaran sa abroad. Ang isipan